Actually, maganda po yung sinasabi niyo na yan, Secretary. Tama lang na nag-appeal kayo sa Kongreso. Kasi sa atin pala sa Amerika, sa Georgia, merong isang incident doon na yung isang ama na gun owner, dahil yung baril niya ay ginamit ng kanyang 14-year-old son para sa shooting, sa mass shooting din sa Amerika noong September 2024. Sinintensyahan yung tatay ng second degree murder. Dati daw lang yun involuntary manslaughter lang yun Ngayon 15 years ang sentensya niya. Ayun, dapat ganun lang sa atin yung other side dyan, katunin, kasi nakikita ng tao yung these two incidences. Pero sa pag-aaral namin, 98% of gun crimes are done with illegal firearms. So, dapat i-repeal niya yung Robin Padilla law na available ang offense basta may illegal firearms ka. Dapat i-repeal niya yan. Kasi, number 2, dapat yung mga, meron kaming 8,500 na dismissed personnel sa PNP. Banda na rin ang AFP. Dapat yan, i-search warrant ng bahay at may uniforme pa rin sila. Dapat yun, may penalty rin yan. Kasi nakikita namin sa mga syndicates, ginagamit nila yung lumang uniforme nila sa mga dismiss. 8,000 pulis to na mga dismiss? 8,000 ang dismiss po. Out of the 320,000 na active, of 50 years old and below, 8,000 ang dismiss namin. So ang proposal po ninyo ay kapag illegal yung baril, dapat non-bailable ang kahit hindi pa siya gamitin sa krimen. Kahit hindi pa gamitin, dapat non-bailable siya. So ibabalik yung dating batas, parang ganun ang gusto nyo? Oo. Kung if the statistics show that 98% of the crimes are illegal firearms, dapat yung mga illegal talaga namin. Kasi ngayon kung mag-research warrant kami, makita kami na baril. Available Aalisin ulit. Correct. Tapos mabukumit na crime. Dapat you prevent it before it happens. Yung pong, taga muna, ba't ba Robin Padilla law ang tawag doon? Hindi ba Ramon Revilla law? Kung hindi ba kung sino yung principal author doon nakapangalan dapat? Tawag namin yung Robin Padilla law dahil siya yung dahilan kung bakit nagpa-Senator Revilla. Yung batas kasi carry over from it's a presidential decree ni President Marcos. So carry over siya ng pagdating ng panahon ng 1993. Nung nahuli yun si Robin Padilla, nakulong siya. 20 years na sentensya niya sa preso. Gumawa ng batas ngayon si Senator Ramon. Si Don Ramon. Si Don Ramon, gumawa siya ng batas na retroactive na napalaya si Robin Padilla.